Kasi itong selebrasyon natin, dapat merong magbigay sa atin ng mag-ignite ba, no? Para yung pag-celebrate natin, meron tayong reason. Alaala niyo yung choir sa Christmas? We have reason to rejoice. No? So, anong reason natin? Bakit tayo mag-celebrate ng 53rd anniversary? So, kailangan i-remember natin sino tayo noon at sino tayo ngayon. What is the difference? No? Ano yung diferensya? So, like me, like you, bago ka dumating kay Lord Jesus Christ, sino ka? Ako rin, sino ako? Ngayon, ilang taon ka na, ilang taon na rin ako sa Panginoon. Anong nagawa ng Diyos sa buhay natin? Anong binago niya sa buhay natin? Anong wala noon sa atin na meron tayo ngayon? Anong ating status noon at ang status natin ngayon? Di ba napakalayo? Napakalaking diferensya. Para mapagtanto natin na tama pala, no? Kaya minsan nagpintuhan kami ni Sister Len. Naalala niya pala yung bahay namin dyan sa Santo Niño. Pastor, naalala ko pa yung tinitirahan nyo, Cocos Lab. Tapos ang kortina, yung bintana, rainbow na sako. So, kung meron akong maalaala kung ano kami noon sa aming pamilya at ano kami ngayon, di ba makapagsabi ka talaga, how great thou art. I have to celebrate thee. Amen? Praise the Lord. I have the reason to celebrate you. So kaya itong ating 53rd, kung yung aking birthday, ang pinaka-bungad ng aking preaching, this is not my celebration about me. This is God's celebration. So itong 53rd natin, celebration ito ng Panginoon, ng kanyang faithfulness sa atin, buhay. Sino ka noon at ano ka na ngayon, sino ka na ngayon. Dapat lang, alam mo ang Diyos, kung basahin natin yung Bible, meron talaga siyang inuutos na tinatawag na i-observe nyo ito. Tulad niyan, kasi ayaw kasi ng Diyos malimutan natin ang mga ginawa niya sa atin na kabutihan. Baka maya-maya, mawala tayo sa Kanya. Baka maya-maya, hindi na natin siya luluwalhatiin, hindi na natin siya iibigin. Dahil nalimutan natin yung ginawa niya sa atin na kabutihan. So, kaya gusto ng Diyos sa atin, alalahanin natin ang lahat, kung maari, na ginawa niya na pagpapala, pag-ibig, awa, kung lahat na nakabutihan para sa atin. Kaya yung Passover, ginawa niyang i-practice nyo ito. Kaya nga, Feast of the Passover. There are 7 feasts in Israel. At lahat yan, puro yan in memorial. Alaala ba? Ang Passover, Feast of the Passover, this is how God saved them from the death. Yung sinabi dyan, when I see the blood, I will pass over you. So, sa buhay natin, we should have time to remember those things. Dapat mayroong oras tayo na alalahanin yun. Nung una, ang lahat ng membro ko, wala pa dito sa atin halos kahit isa na merong house and lot. Ngayon, halos lahat na acquired ng mga blessings. So, ibig sabihin yan, yung wala noon sa atin, by the grace of God, nandito sa atin. Ang layo. Yung wisdom ng Diyos noon, maliit pa, ngayon, malawak na. Yung kalakasan ng spiritual natin noon, mahina, ngayon lalong lumalakas.
Ang dami nating pwedeng i-consider. Kaya, para mag-celebrate tayo ng Foundation Day na yan, we must have to remember anong ginawa niya sa atin. Praise the Lord. Kaya ang Diyos mahilig, kung basahin mo yung Bible, mahilig siya gumagawa ng memorial. Example, yung pagtawid nila sa Jordan, basahin natin. Joshua 4:1-7. Praise the Lord. And it came to pass, when all the people were clean passed over Jordan, that the Lord spake unto Joshua, saying, Take you 12 men out of the people, out of every tribe a man, and command ye them, saying, Take you hence out of the midst of Jordan, out of the place where the priest's feet stood firm, 12 stones, and ye shall carry them over with you, and leave them in the lodging place where ye shall lodge this night. Then Joshua called the 12 men whom he had prepared of the children of Israel, out of every tribe a man. And Joshua said unto them, Pass over before the ark of the Lord your God unto the midst of the Jordan, and take ye up every man of you a stone upon his shoulder, according unto the number of the tribes of the children of Israel, that this may be a sign among you, that when your children ask their fathers in time to come, saying, What mean ye by these stones? Then ye shall answer them that the waters of Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord, when it passed over Jordan, and waters of Jordan were cut off, and these stones shall be for a memorial unto the children of Israel forever. Yan. So ang point dito, ayaw ng Diyos kalimutan ng kanyang people or children, anong ginawa niya? Na miracle, na tulong. Lahat, huwag nating kalimutan yan. Kaya, we have so much reasons to rejoice sa ating anniversary sa 53rd. Ang dami talagang reason. Kaya hindi pwede malungkot ka, mahina ka, parang malupaypay ka. Hindi pwede yun. Kaya gusto ng Diyos na i-remember natin. Alalahanin natin sino tayo sa mga nakaraan at sino tayo ngayon at ano na tayo ngayon. How God bless us. How God, paano niya pinutol ang malakas. Dati mas malakas yung problema natin, hindi natin kaya. Hindi tayo makatawid-tawid sa hirap. Dati, ang dami nating mga pagtitiis na hindi natin matawid-tawiran. Pero anong ginawa ng Diyos? Yung strong current na nagpipigil sa atin sa pagtawid sa pangako ng Diyos. Pinutol yan ng Diyos by His power and by His might. At hinatid tayo ng Diyos sa kabilang side, sa pagpapala, sa kalutasan, sa probisyon, sa kaalaman, lalo't na sa kaligtasan. Praise the Lord. Yung alalahanin natin yun, huwag talaga nating kalimutan yun. Kung ano na ang ating status ngayon. Napakasarap alalahanin yun. Ang sarap magkwento. Sarap talaga magsulat, no? Maaari magsulat tayo lahat sa, yung bang parang tawag niyan? Journal o, ano yung tawag yan? Yung magsulat ka sa sarili mong diary. Once upon a time, before I come to the holy place, ito ang aking kalagayan. Then, first year, unang taon ng buhay ko, ganito ako kahirap. Second year, grabe yung mga pagtitiis. Third year, grabe rin ang mga kahirapan. So, ilang taon yan. Pero paano ginawa ng Diyos? Pinutol niya yung strong current na nagpipigil sa pagtawid sa mga pangako ng Diyos. Dami nating masabi siguro. Siguro, ewan ko, kay Pastora Ima, ilang pages kayang magawa niya. Sa bawat isa sa atin, dami nating masasabi. Kaya it's good to remember as a memorial how God
caused us to cross the Jordan River. Praise the Lord. So, we have to remember that. Kasi minsan ang tao kasi, parang sometimes, pag hindi niya malaala yon, akala niya, miserable siya. Pero kung tingnan mo yung nakaraan mo, kung sino ka, ang layo pala ng diferensya. How blessed I am pala. How great is the Lord pala sa buhay ko. Ang layo na ng narating ko pala. Di ba? Ang ganda na i-recall natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At ano pa? Paano niya tayo pinarating sa ganitong taon? Buhay pa tayo. Hindi ko na maibig sabihin na we are more blessed than those who rested in the Lord who passed away. No. Hindi. Kundi, habang buhay pa tayo, dapat tayong magpasalamat, magpuri sa Panginoon Diyos. Huwag nating hintuan niya na pinarating tayo. Paano niya tayo sinustain? Paano niya renew yung strength natin? Praise the Lord. Kung wala, hindi tayo makarating ngayon. Basahin natin yan. Lamentation 3:22. Praise the Lord. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yes. Mercy ng Diyos. Hindi tayo natupok, hindi tayo napahamak, hindi tayo nangawala, o hindi tayo napurdoy, both physical, financial, above all spiritual. We are so blessed by God. We are so enriched with the Lord's blessings. It's the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Kaya nire-renew ng Diyos yung kanyang kabutihan sa atin. Praise the Lord. Lagi niyang nire-renew. Walang sawa siyang nagre-renew. Great is thy faithfulness. Yung faithfulness ng Diyos, hindi nagbabago, magpakailan paman. So yan, isa yan. We have to remember the goodness of God sa mga nakaraan sa buhay natin. Paano niya tayo hinatid ngayon? Saan na tayo ngayon? Anong blessings na na-acquire natin? Temporal and above all spiritual. Then, lagi nating isipin yung pag-renew niya sa atin. Hindi niya tayo hinayaan ma-expire. Hindi niya tayo, paano yung mga napahamak na pastor? Hindi yun expire. God just calls them to rest from their labor. They are just sleeping. Time will come, God will awake them. Praise the Lord. Physically, medical term, expire. Physically. Pero sa harapan ng ating Panginoon Diyos, hindi yan expire. Ni-renew ng Diyos. Isa yan sa pamamaraan ng Diyos, baguhin yung katawan mo. From corruptible to incorruptible. From physical to spiritual. From temporal to eternal. Naalaala ko yung pinilaship sa akin na pastor. Actually, ang purpose ng Martin family na prayhan si Mr. Tony. At least kung kunin man siya ng Panginoon, maprayhan. Yun lang ang kanilang yun lang habol nila Kasi nakita talaga nila hopeless na. Hopeless na talaga. Nag-share sa akin si Ma'am Ganggang ng video na namatay na pala yan. Ni-revive lang yung tanawag yan. CPR. So, nung dinala nila sa ospital, lahat ginawa, bypass operation, lahat-lahat na. Nagka-problema, nag-lost memory siya. Tapos, nag-deteriorate yung parang tingin nila, wala na. Kala nila, maprehan, bago kunin ng Panginoon. Yun lang ang kanilang habol. Hindi nila alam, naglagay ang Diyos ng pag-asa sa kanila. Naglagay ng Diyos ng ibang bagay sa kanilang na-observe. Opposite, reverse sa kanilang direction. Yung pala, papagalingin ng Diyos. Para si Yap Iping, ang gusto niya,
Sa atin, can you pray to your God that He will take my life? Other countries, mercy killing is granted. What is the use of my life? Useless na daw siya, hindi na makalakad, hindi na makatayo. Lahat, grabe, kasi blood clot sa brain din yun. Pero wala mang leading si Jesus sa buhay ko na i-grant yung kanyang request, na i-commit ko na siya. Hindi man, wala mang leading. Tinuro ko yun siya. Sabi ko, I know no, you are no longer Mr. Yap Iping. You, Satan, na gustong magpatay sa matanda. Lumayas ka dyan. So after lumabas yung vision, tama. Yung 20 kamasamang espiritu nandoon sa dormitory niya, na meron silang isang hari-hari doon. After na prayhan ko, sinabihan niya yung isa, ikaw, pasukan mo si Mr. Yap Iping hanggang mamatayan. O yun. Binigyan kami ng wisdom ni Jesus, atakihin sila doon at once, inubos sila ng Diyos. Isa ang nakatalon dito sa Davao. Ang lakas ng talon niya, from Butuan to Davao. Espiritu yan eh. Hinabol natin by the grace of God. Tingnan mo, gumaling si Mr. Yap Iping by the grace of God. Praise the Lord. So, ganun din nangyari. Kaya, maganda talaga i-remember natin anong ginawa ng Diyos sa buhay natin. At habang magpapatuloy tayo, i-renew ng Diyos yung strength natin. Praise the Lord. Hindi niya tayo hayaan mag-deteriorate. Hindi niya tayo hayaan na magbagsak yung ating kalagayan. Kaya, napaka-importante. Ngayon, after na-consider natin yung renewal ng strength na nakarating tayo ngayon with all the fullness of God, with all the blessings of God, mag-pray tayo ngayong gabi. I-commit na naman natin sa Diyos ang ating haharapin na mga taon sa pahintulot ng Diyos na ating raranasin. I-recommit na naman natin ito sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Basahin natin. Yan ay yung subject natin sa prayer meeting na i-pray. Sige. Philippians 3:13 hanggang 14. Praise the Lord. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yes. So, i-recommit natin itong ating future, itong ating hinaharap na challenges sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesukristo. I-recommit natin sa prayer. Kung kinumit natin yung mga past and God answered, patuloy natin i-commit na naman. Kaya tawag yan recommit. Itugyan na po nato sa Diyos sa prayer. Praise the Lord. Bukas, early morning, magbiyahe po kami sa Madsayap to celebrate with them the 44th year anniversary sa Madsayap congregation. So please pray for our safety. Hindi ko lang alam kung matuloy si Brother Pabs. I hope matuloy siya kasi importante rin para sa ganon magsurinto kami. Praise the Lord. Ay, mga ano na kami, week na kami. Yung may edad na kami, yung Pastora Emma, may edad na yan, Pastora Joy, sino pa? Hindi na pang makasama. So kung magsurinto kami, mag-pick up, so matulungan si Pastor Alan magkarga yung tiles niya. Praise the Lord. Pero kung hindi, mapilitan talaga kami magdelika. Isa lang ang dadalhin namin kasi hindi naman karamihan. Hindi naman marami ang magsama. Kasi nung nag-announce ako, walang nadagdag, kami pa rin. So, i-commit natin ang lahat sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kasi after sa anniversary doon, hapon, God be willing, kung kaya namin, balik kami kaagad. Para i-catch namin yung Sunday. Maka Sunday morning pa ako dito,
Sunday afternoon ang tibalog. Sinabihan ko si Pastora Daiding na hapon na. Para yung mga inimbita ninyo, may mga churches yan karamihan, magsimba yan sila sa simbahan nila. Kung hapon, free na sila. At ako rin, makarender pa ako ng Sunday service sa aking kongregasyon. So wag nating kalimutan. Pag sinabing, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Anong ibig sabihin nito? Hindi backward yung ating paglilingkod sa Diyos. Must be forward. Kung paano tayo gibless ng ating Panginoong Diyos at naging kabahagi sa mga gawain ng Diyos, ituloy natin yan. After all, hindi yan sa atin. Stewards lang tayo ng ating Panginoong Diyos. Don't mistaken it. Tingnan mo si David, hari yan, but he humbled himself. Basahin natin yan. 1 Chronicles 29:14. Praise the Lord. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Yan. See? Sa tagal na nating paglilingkod sa Diyos, we have so much contributions already were made. We have so much donations. We have already that were made. We have so much efforts. We have so much strength. We have so much time. We have so much performance for the work of the ministry. But let us not claim it. Even a single percent. Itong lahat galing sa Diyos. Praise the Lord. So pag mag-move forward tayo, lalo pa tayong i-bless ng Diyos. Lalo pa tayo niyang gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya hindi pwede na mag-increase ka sa material, mag-decrease ka sa spiritual. Hindi pwede yun. Mali yun. Tandaan natin yan. Hindi kayo nag-increase yung spiritual mo kasi naghihirap ka, lagi ka nagsisikap para tulungan ka. Ngayon, tinulungan ka na sa material, kinunan mo naman yung spiritual mo. Wala, kukunin uli yan ng Diyos. Hindi ganun. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, kung nakumpara natin ang buhay natin noon sa sobrang hirap natin at ngayon, kung paano tayo pinagpapala ng Diyos, kailangan lalo pa nating dagdagan yung ating mga commitments, yung ating involvement, yung ating engagement sa ministry. Praise the Lord. Mag-abound tayo. Kaya nga sinabi diyan, be steadfast. Baka ma-move kayo sa material blessings. Kailangan matibay pa rin kayo sa paglilingkod sa akin. Be unmovable. Baka ma-shaken kayo sa mga pagpapala sa material sa buhay nyo. Kailangan unmovable kayo. Increasing pa rin kayo sa paggawa ng gawain ng Diyos. Be steadfast, unmovable always. Hindi kayo sometimes. Nag-increase ka sa material. Nag-increase ka sa financial. Kinunan mo naman yung spiritual activities mo. Dati nagsisimba ka ng 3 times a week. Once a day ka na nagsisimba. Ano yan? O once a week ka lang nagsisimba. Sunday lang. Hindi pwede yun. Mali yun. May kapangyarihan ng Diyos. Kukunin lahat ang mga blessings sa buhay natin. Praise the Lord. Yan ang tandaan natin. Minsan kasi pinapalalahanan tayo ng Diyos eh. Nire-remind tayo ng Diyos. Ini-spank tayo ng Diyos. Ngayon, kung pinapalalahanan tayo ng Diyos, then magising tayo. Huwag tayong magmatigasan. Kaya nga sabi dyan, huwag ka munang magbilang ng ganansya mo sa tinitinda mong itlog. Dahil hindi pa nabenta lahat yan. Baka mahulog yan, mabuak yan lahat, malugi ka. So ibig sabihin yan sa buhay natin, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi yan masasayang. Kumpara, pag binawasan natin yung spirituality natin, dinagdagan natin yung ating materialism, na weaken yung spirituality mo, maging in vain lahat ng iyong mga pagsisikap. Sabihin ko po sa inyo, yung sinabi sa Bible na yung nilagyan ninyo ng supot, guntingin ko yan. Mag-ingat tayo sa bibig. Tawad niya, magsimba tayo. Ay, mahal ang gasolina, magtipid ako.
Imbis walay buslot ng imuhang puntil, buslutan na. Tingala na lang ko, kulang naman eh. Asa naman to? O reminder yan ng Diyos. Sa kaunting kakuriputan mo, sa pagsisimba mo, ang laking nawala. Kaya wag nating subukan ng Diyos. Praise the Lord. Wag nating subukan. Kung subukan man natin ng Diyos yung forward, kaya nga ito, forward, I press toward the mark, hindi yung backward. Dami mong blessing na tanggap sa Diyos na privilege. Ikumpara mo nung buhay mo noon, naghihirap ka, naghihikahos ka. Ikumpara ngayon, praise the Lord, able ka na. Yung mga bagay na hindi mo na-possess noon, na-possess mo ngayon. Yung mga dream mo nung unang panahon na tagal mong hinintay, natupad ngayon. Pero how about your spirituality? Dinagdagan mo o binawasan mo? How about yung pakitungo sa paglilingkod sa Diyos sa ministry? Dinagdagan mo o binawasan mo? Naging abundant ka ba para sa Kanya o naging kuripot ka para sa Kanya? O bigla lang guntingin, nasa ano yan, hagay yan eh. Ilalagay ko yung blessing sa bulsa ninyo na merong butas. Kaya maging sincere tayo. Amen? Praise the Lord. Maging sincere tayo. Ayun ako. Ang Diyos pa naman, pag kumilos, walang makaano talaga yan. Walang makaano. Walang makapigil. So, palalahanan tayo ng Diyos. Press forward, not backward. Forward. Laging forward. Walang backward. At alalahanin natin, wala tayong pinipagmamayabang. Lahat na meron tayo ngayon, Kanya yan lahat. Praise the Lord. Kaya huwag tayong magkuripot sa pagsimba. Huwag tayong magkuripot kahit pa man sa pag-love natin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin. Tingnan mo yung sinabi dito sa kongregasyon ng Israel sa paghahandle pa ni David at this time. Sige. 1 Corinthians 29:10 hanggang 19. 1 Chronicles. Praise the 29 Lord. verse 10. Wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Now therefore, O God, we thank thee and praise thy glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. For we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers. Our days of the earth are as a shadow, and there is none abiding. O Lord our God, all this store that we have prepared to build thee an house, for thine holy name cometh of thine hand, and is all thine own. I have also my God, thou that thou triest the heart, and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, and now have I seen with joy thy people, which are present here, to offer willingly unto thee. O Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee. And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace for the which I have made provision. Yan. Kasi matanda na si David dito. Alam niya, hindi na siya tatagal. Alam din niya na hindi binigay sa kanyang kamay ang pag-build ng temple kaya madugo yung kamay niya. Doon sa anak niya na si King Solomon. Ang ginawa na lang niya, naghanda na lang siya ng materialis, gold,
Tapos yung congregation, nagdala rin ng gold, nagdala din ng silver, ng bronze, iron, stone, lahat na magamit para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At merong sinabi dito, my heart I have willingly offered all these things. Tayo na maglingkod sa Diyos. Willing talaga. Willingly. Hindi kay napugos ka lang, hindi kay may nagtulak sa iyo, hindi kay merong nag-remind sa iyo, hindi. Willingly talaga. Yung bang nakaset na sa mind mo, Wednesday magsimba ako, Friday magsimba ako, Sunday of course. Ganun. Importante yan. Para ma-preserve yung blessing sa buhay mo, hindi yan mawala. Una, yung kaligtasan. Kalawa, yung natamo mo sa pangako ng Diyos. Para lalo ka pang mag-invest sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Ganun. Kasi ang purpose ng Diyos, binibless tayo. Hindi yan sa atin. This is not about ownership. This is about stewardship. Tingnan mo, anong sinabi? Kung mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, papagkatiwalaan kita sa lahat ng bagay. Saan ba yung lahat ng bagay? Doon na yan. Sa langit, sa karya ng Diyos. Doon na lahat. Papagkatiwala ng Diyos sa iyo. So ano man tayo dito meron, stewardship ang tawag niyan. Atin pa rin niyang ibabalik. Kaya nga lang, ang privilege sa atin, kung gamitin ka ng Diyos, siyempre ikaw ang pinaka-recipient na mag-i-enjoy sa blessing, tapos makapag-share ka pa. Ganon yan. Ang hirap kasi ang buhay na wala kang ma-share, dahil wala ka. Ay hindi na yan ang buhay natin eh. Noon, hirap talaga. Pero ikumpara natin ngayon, meron ka na para meron kang ma-invest sa karya ng Diyos. Meron ka na para meron kang good works para mag-abound ka. Mag-abound ka sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. So, in-acknowledge niya na itong lahat ay sa inyo at nakakapagbigay kami dahil ito'y galing sa inyo. Basahin natin. Did God proclaim that na kanya lahat? Sige nga, basa. Haggai 2:8. Praise the Lord. The silver is mine, as the gold is mine, says the Lord of hosts. Yes. Kaya si Mrs. Martin, una naming meet, talagang malungkot. Sabi niya, Pastor, grabe yung gastos namin. So, kulang 2 million. Siyempre, teacher, nag-loan. Tapos meron pang gadget ilagay. Pero kanina, nag-fellowship kami doon sa hospital. Pass by kami ni Pastor Alan. Anong sabi niya sa akin? Pastor, hindi ko ba naramdaman ang hirap? Kahit ang lalaki ng mga gagastusin namin, wala akong naramdaman na hirap, sadya lang dumarating. Kasi kanya yung gold, kanya yung silver. Means gold and silver, that is monetary. That is money. That is finances. Praise the Lord. Siya magbigay, siya magkaloob. So ganoon din sa buhay natin. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos na sa ating willingly na paglilingkod sa Kanya, dumarating na lang yung mga blessings. Magtaka ka na lang, dami mong magagawa sa gawain ng Diyos. Hindi na yung mapuputol. Basahin natin 2 Corinthians 9:7. Praise the Lord. Every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Yan. Mahal ng Diyos ang mga masayahing nagbibigay. Hindi lang pinansyal. Binigay mo yung oras mo para sa Panginoon. Binigay mo yung talent mo para sa Panginoon. Binigay mo ang kapurihan para sa Panginoon, ang kaluwalhatian para sa Panginoon. And aside from that, nirender mo ang due to Him para sa Kanya.
Ay nako, ang saya-saya ng ating Panginoong Diyos. Bakit? In-acknowledge mo. Kung wala siya, wala ka. Kung hindi kanya, alam mo kasi, naalala niyo yung sinabi ni Jesus, kung hindi pahintulot sa langit na gawin mo yan, hindi mo yan magagawa. O, tayo sa buhay natin, kung hindi permitted sa langit na may kakayahan tayong gumawa, wala tayong kakayahan gagawa. Basa, James 1:17. Praise the Lord. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Yes. Every good gift and every perfect gift is from above, from heaven. Pag hindi yan pinagkaloob ng Diyos, wala talaga tayo. Cometh down from Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Pag ibibigay yan ng Diyos yan sa iyo, igagrant yan, tanggapin mo talaga yan. But you should remember, do not forget to honor Him. Praise the Lord. Do not forget, huwag mo talagang kalimutan, i-honor ang Panginoong Diyos. Ano pang gusto ng Diyos sa atin? Basa Isaiah 32 verse 8. Praise the Lord. But the liberal deviseth liberal things, and by liberal things shall he stand. Yan. See? But the liberal deviseth liberal things. Ano yung liberal? Open-handed, open-minded to share for the work of the Lord. Pag ikaw ay liberal, nagdi-devise ka ng liberal things, nagpaplano ka ba? Anong magawa mo para sa gawain ng Diyos? Nagpaplano ka anong project para sa gawain ng Diyos? Nagpaplano ka. Nagdi-devise ka ng liberal things. And by liberal things shall he stand. Tinatayuan mo pa yung iyong gustong gawin para sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Tinatayuan mo. Pinupulfill mo. Hindi ka in the middle of it, you withdraw. In the middle of it, you turn down. In the middle of it, you change your mind. Hindi pwede. Pag liberal ka, you have to stand. So anong mangyayari? Ay, pastor, pangit man yan. We are too much generous. Wala, lugi tayo niyan. Kung sa inchik pa, negosyo, lugi. Sa Diyos, wonderful, miracle. Bakit? Basa, opposite sa mata ng Diyos. Sige, Proverbs 11:25. Praise the Lord. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall he be watered also himself. Yan ang sa Diyos. Ang mapagbigay na kaluluwa, lalong tataba. Imbis nag-slice ka sa sarili mo para lang maibigay mo sa iba, sa gawain ng Panginoon Diyos, tumaba ka tuloy. Paano ano saan ang logic noon? Imbis nagbawas ka sa sarili mo, lalo ka tuloy tumaba. Bakit? Siya yung may-ari ng gold and silver. Sino yung gawin niyang great, maging great? Sino yung gagawin niya na great? Yung cheerful giver, yung liberal soul. And he that watereth shall be watered also himself. Kung ikaw nagdidilig, so pag nagdidilig ka, you are taking away something from you, pinur out mo sa iba, pero how come na nadidiligan ka rin? Nagbigay ka sa tao, someone will give you. Hindi tao, hindi Diyos. O sinong greater? Di ba? Blessed are the giver than the receiver. Praise the Lord. Kasi ang receiver, receive from man, ang giver, receive from God. Now, who is greater? Who is stronger? Who is richer? Pag wala kang faith, impossible yan sa'yo. Pag wala kang love, hindi ka mainganyo gagawin yan. Kaya, kailangan talaga ang love at faith. Praise the Lord. Para kikilos yung power ng Diyos. Makikita mo yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So, don't forget, pray natin. Itong ialalahanin natin kung sino tayo noon at sino tayo ngayon para we can really
give honor and praise to God. At huwag nating kalimutan how God renew our strength hanggang nakarating tayo ngayon at onward pa. Sa onward na yan, i-recommit natin yan sa prayer. Tapos tayo lahat go forward. No? Tuloy-tuloy, mag-abound tayo sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya let's pray for our trip tomorrow and for the preparation for the coming June 15. Ibuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang pagpapala sa mga churches natin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Sino po ang merong special prayer request? Just raise your hand. Okay, so huwag niyong kalimutan yung aking prayer request, no? Na i-pray natin. At let us proceed to our closing song. Ano yung closing song natin, May? How can I help but love Him? May, yan, tubig please.